Malaking tulong sa mga driver ang ipinamimigay na cash aid ng gobyerno ayon mismo sa kanila ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Gayunman hanggang saan daw kaya ito aabutin? Lalo't patuloy rin ang pagtaas ng mga bilihin. Live mula sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Good morning, Bam. Maris, good morning. Maaga nagsimula ang pila para sa pamamahagi ng ayuda sa mahigit 2,000 tsuper dito sa Maynila. Bawat balita na napapanood ni Jose Labang sa tensyon sa Middle East, dagdag dagok para sa kanya bilang tsuper. Apektado kasi ang kabuhayan niya dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nangangamba si Jose na ang kanyang pagpasada tuluyan ng mabalahaw. Pag hindi tumigil talaga yung gera sa gitna ng silangan na yan, talagang patuloy pa rin akyat ng kuwan na yan, ng langis na yan, produktong langis. Kaya baka mga ilang araw lang, baka hindi na mamamasada eh. Ang kinakatakutan ni Jose, realidad na para kay Ramir Cotehar na biyaheng Don Bosco sa Tondo. Tumigil na siya sa pagmamaneho noon pang isang buwan. Hindi na raw kasi sumasapat ang kita dahil sa taas ng presyo ng diesel. Uminto na nga muna ako sa pagmamaneho, sir, kaysa mag-abono. Kahit di nataasan yung pamasahe, basta mababa lang yung krudo. Kabilang sina Jose at Ramir sa mga tsuper na bibigyan ng ayuda ng DSWD at lokal na pamahalaan ngayong araw. 5,000 pesos ang halaga ng ayuda. Kailangan lang dumaan sa validation process at bitbit din dapat ang kopya ng driver's license. Pero hanggang saan kaya ang aabutin ng halagang ito kung patuloy ang pagtaas ng mga bilihin? Si Hernan Bascoles, halimbawa, hindi lang diesel pampasada ang problema kundi pati LPG para sa pamilya. Makakatulong po ito kasi pagdagdag gasusin namin, pambili ng tangke, mataas din yung LPG. Halos lahat po tumaas eh. Sa Maris, kasalukuyan ng isinasagawa ito pamamahagi ng ayuda. 2,488 yung mga tsuper na entitled para dito sa financial assistance. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Nagpapasalamat din ang mga jeepney drivers sa Quezon City sa 5,000 pisong ayuda. Pero sana raw may mas pang matagalang aksyon ng gobyerno sa problema sa langis. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. Good morning, James. Maris, good morning. Bago mag-alas 7 ng umaga na magsimula yung pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda sa mga jeepney drivers dito po sa Quezon City. May mga nakausap tayo ng mga driver, Maris, na huminto na muna sila sa pamamasada ngayong araw at nagpaalam sa kanilang operator para makakuha ng ayuda. Yung iba, nagtigil pasada daw talaga dahil sa taas ng presyo ng diesel. Maagang gumising ang jeepney driver na si Noel hindi para mamasada sa rutang Cubao Remedios, kundi para kumuha ng 5,000 pisong ayuda. Alas 3:30 na madaling araw pala nakapilan na siya sa labas ng Quezon Memorial Circle. Malaking bagay anya ang ayuda dahil sa diesel na lang napupunta malaking porsyento ng kanilang kita sa pamamasada. Dati ang normal na kinikita po namin sa maghapon, kung hindi 800, 700, magkaya-uwi na kami. Pero ngayon, masaya na po kami kung may 200. 140, 130. Hindi na po makakasya sa pamilya. Bali, ang krudo ko kahapon, 2,145. Si Edwin nagpaalam muna sa kanyang operator na hindi babiyahe ngayong araw. Lahat na raw ng diskarte ng pagtitipid ginawa na niya, pero kapos pa rin ang kinikita. Hindi po kami umaalis ng walang sakay talaga. Nag-aantay kami kanto-kanto para lang magkaroon kami ng pasahero. Sa hirap po talaga ng biyahe. Nagpapasalamat ako sa ating gobyerno kahit papaano may tulong sa atin. Pero kung tutuusin naman po, talaga naman pong kulang yan. Ang ilan huminto na muna sa pamamasada dahil sa taas ng presyo ng diesel. Gaya ng jeepney driver na si Ernesto na 2 araw nang hindi bumabiyahe sa rutang UP Katipunan. Diskarte na lang muna. Kumbaga, pagka may pagkakakitaan, gulang kasi nga, sa hirap rin ng biyahe, kailangan mo nang gumawa ng para sa pamilya. Mahigit 2 linggo ng ramdam ng mga jeepney driver ang epekto ng mega oil price hike. Hiling nila magkaroon ng mas malinaw na aksyon ng gobyerno. Ang maganda dyan po, kailangan ibalik sa dati ang presyo, 55. Para medyo magaan po ang mga driver. Kagaya po yung mga kasamaan driver kapwa, para hindi kami mahihirapan. Sana naman po, kahit wala na po kami ayuda,
bawasan nyo na lang po yung tax ng diesel. Makakatulong po sa amin yun eh. Samantala Maris, patuloy yung pagdating ng mga jeepney drivers dito sa Quezon Memorial Circle. Karamihan ay nandoon na sa may payout area at nagsimula na nga po yung bago mag-alas 7 ng umaga. Yun nga lang, may mga driver na naghihintay dito sa may help desk dahil may mga problema na kailangan tugunan ng LTFRB at DSWD. Gaya na lamang po ng mga drivers na wala doon sa listahan, gaya nito nakikita nyo po, o di kaya naman po may problema doon sa spelling at birth date nila. Nandito naman po yung mga taon ng DSWD at LTFRB at nagsimula na rin umusad itong pila na ito ng mga driver. Doon sa tala na nakuha natin mula sa LTFRB ay nasa 4,687 yung mga jeepney drivers dito sa Quezon City na target na mabigyan ng ayuda ngayong araw. Yung Manilitas mula po rito sa Quezon City, ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Isang taong epektibo ang State of National Energy Emergency na idineklara kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos para tutukan ang epekto sa Pilipinas ng gulo sa Middle East. Nagkasingilan naman ang Senado at ang Energy Department kaugnay sa hanggang 10 billion pesos na pondo ng Philippine National Oil Company na pwedeng ipambili ng dagdag na langis. May unang balita si Marisol Abduraman. Sa gitna ng epekto sa bansa ng gulo sa gitnang silangan, nagdeklara ng State of National Energy Emergency si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, itatatag ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Layo nito masiguro na sapat ang supply ng enerhiya sa bansa, hindi matitigil ang delivery ng pangunahing serbisyo, patuloy na paggulong ng ekonomiya at pag-alalay sa mga mamamayan, partikular sa vulnerable sectors. Isang taong epektibo ang kautusan. Bago pa man ilabas ang executive order ni Pangulong Marcos, krisis na ang tawag ng mga senador sa epekto sa bansa ng gulo. Dapat aminin na ng Malacanang gaano ba talaga kabigat ang sitwasyon. At ano na ba ang eksaktong plano ng gobyerno? We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. Wag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis. Until we define it as a crisis, we will not act in record time to save our people. Sa pagdinig ng Senate Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT, nagkasingilan kaugnay ng hanggang 10 billion pesos na pondo ng Philippine National Oil Company pambili ng dagdag na langis. Pero hindi pa raw ito magamit dahil kailangan ng basbas ng Kongreso. We want to activate yung funds ng GOCC natin to be able to address yung inventory natin in country to keep it at a healthy level. Ayon mismo sa Department of Energy, sumulat sila sa Kongreso na naka-break ngayon. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Wala noon sa pagdinig si Energy Secretary Sharon Garin na nagpasabing hindi makadadalo. Pero dumating din siya kinhapunan matapos hanapin ni Senador Ligarda. Tinanong siya tungkol sa pahayag ng Pangulo na posibleng matigil ang paglipad ng mga eroplano dahil sa kakulangan ng jet fuel. Cebu Pacific and PAL. They have a combination of suppliers, Petron, and also they import it on their own. Their inventory is around 38 days. 38 days, and they have confirmed, we asked them if they want us to help them procure additional fuel for the next month, meaning on May. They have already secured confirmation of their next order. I think it was South Korea. Sabi ni Garin, ang ginagawa nila ay pina-follow up ang orders sa pamamagitan ng government-to-government na ugnayan. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Nagbawala ang Department of Agriculture na posibleng umabot sa 300 piso ang kada kilo ng manok
kapag pumalo sa $200 ang kada bariles ng crude oil. Magkano na ba ngayon ang presyo ng manok? Price check tayo sa Marikina. Sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ. Igan, good morning. Mas bumaba ang presyo ng karning manok na ibinibenta dito sa Marikina City Public Market kumpara noong nakaraang linggo. Kumpara nitong nagdaang linggo, mas bumaba ng 3 pesos hanggang 5 pesos ang presyo ng kada kilo ng manok na ibinibenta sa Marikina City Public Market. Ang dating sariwang buong manok na 153 pesos hanggang 155 pesos, 150 pesos na lang ngayon. Ang chilled o frozen whole chicken naman, ibinibenta ng 155 pesos. Mas mura na ng 5 pesos hanggang 8 pesos sa dati nitong presyo. Ang choice cuts naman, bumaba rin at ngayon ay nasa 160 pesos hanggang 170 pesos kada kilo. Ang filet, aabot naman sa 220 pesos ang kada kilo. Sabi ng tinderong si Edward, marami raw kasi ang supply ngayon, kaya mas bumaba pa ang presyo. Yung sa mahal na araw siguro, kaya bumaba pa siya. Pero after siguro nito, papalo na ng tataas siguro yan. Sinabi ng Department of Agriculture sa Senado kahapon, maaaring pumalo sa 300 pesos ang kada kilo ng manok sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Basihan ng DA, ang worst case scenario kung aabot sa $200 per barrel ang presyo ng langis sa world market. Malaki raw ang epekto nito sa mga supplier ng manok tulad ni Edward. Sa amin talaga putok yung pagtaas ng yes po, sa supplier talaga. Pag sobrang taas na siguro, bawas na lang ng order. May pangamba rin ang tinderang si Amelia na baka raw mabawasan sila ng customer. Ngayon, yung frozen 155, kami 150, kahit papano, sumasabay. Pero pag umabot po sa ganung presyo, mahirapan na kami magbenta. Tsaka yung customer namin sa kantin, mapupunta sa frozen. Mabawasan din sila ng mabibili dahil nga ganun kataas ang presyo. Ang mamimiling si Mary Ann na arawang namamalengke nangangambang hindi kayanin ng budget ang mahigit 300 pesos na kada kilo ng manok. Well, actually hindi na. So sobrang mahal na siya. So siguro diskarte, bawas na lang talaga. Yung 1 kilo, kalahati na lang. Pag minsan may nabibili naman na yung sa labas, yung luto na, siguro yun na lang talaga. Yes, lutong ulam na lang. Yun yung pinakang possible solution na lang. Mas mura naman. Igan, ayon pa sa DA, sa isa ring worst scenario na kanilang inilatag, kasunod ng manok, posible rin daw tumaas ang presyo ng karneng baboy. At yan, ang unang balita mula po rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.